Pitong pulis ormoc ang itinuturing na person of interest sa pamamaril sa kandidato sa pagka-mayor ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Saksi, si Ian Cruz. Biglang nagkagulo sa Crawford Court na yan sa barangay Tinag-an, Albuera, Leyte habang nangangampanya roon ang partido ni Mayoralty candidate Kerwin Espinosa kahapon. Nabaril na pala noon si Espinosa na tinamaan ng bala sa balikat. Sugatan din at nasa gilid na lang ng poste ng court ang kapatid niyang si RR. Isang minor de edad din ang nadamay at nasugatan. Isinugod sila sa ospital sa Ormoc City. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 7 pulis ormoc na itinuturing ngayong persons of interest ayon sa pulisya. Kinumpis ka rin ang kanilang mga armas. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung mayroon po dito sa mga na-recover na barel na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation para mahuli na po ang gumawa nito. Pag yung biktima po ay isang kandidato o supporter, it is classified as suspected election-related incident. Wala pang 24 oras mula ng binaril, agad nang lumabas si Espinosa sa ospital dahil sa pangamba sa kanyang seguridad. Dahil sa rason ng seguridad ko, kasi ang involved na mga person of interest, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Kaninang hapon, humarap sa press con si Espinosa at ipinakita ang tinamong tama sa dibdib na lumabas sa balikat. Anya, sa isang bahay malapit sa covered court, pinaniniwala ang nagkubli ang sniper. Pinalibutan daw ang lugar ng kanyang mga taga-suporta at natuntun doon ang ilang pulis ormoc na walang jurisdiksyon sa bayan ng Albuera. Kaya tanong niya, sila ay naka-assign sa Ormoc City. Isang malaking tanghaga na may taong nag-uutos sa kanila na mataas na politician din. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Lucy kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar, sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuhang panig ng mag-asawang Gomez. Sinagot din Espinosa ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama at double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ba't naman scripted? Nang tanungin naman kung handa ba siyang tumistigo sa International Criminal Court kaugnay sa war on drugs, sabi ni Espinosa na lalo raw siyang handa ngayong tumistigo. Ngayon sa nangyari sa akin, handang-handa ako kahit na anong mangyari. Lalo na para mabigyan ng hustisya ang aking ama na pinatay sa loob ng selda na walang kalaban-laban. Bagamay, naaawa raw siya sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa edad nito, kailangan daw harapin ng dating Pangulo ang reklamo. Naging kontrobersyal si Espinosa noong administrasyong Duterte nang isangkot siya sa kalakalan ng droga. Pero ibinasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang kanyang amang si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. nakasama rin noon sa Duterte Drug Watch List. Napatay naman sa isang manong shootout habang nasa loob ng kulungan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.